sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po si Celeste, isang babaeng tahimik at introvert at madalas akong makinig sa inyo sa online tuwing gabi habang nagpapahinga sa aking bahay dito sa GSIS Village Project 8, Quezon City. Na-inspired ako magsulat kasi napakinggan ko na yung ilan sa mga letter senders ninyo na nakatira din sa GSIS Village. Tulad ng mga letter senders sa kwentong Premium Street Extension at ang White Lady sa Dalsol Street. Anyway, nakaranas ako ng kababalaghan nung nakatira pa kami ng pamilya ko sa Antipolo, Rizal. At masasabi kong isa yon sa hindi ko makakalimutang experiences na nagpabago sa aking mga pananaw sa buhay. Nagsimula ang kababalaghan sa buhay ko noong grade 7 ako. Natatandaan ko noon, Papa Dudut, lumipat kami sa bahay ni Lola Agripina pagkamatay niya. Ang property kasi na yon ang namana ni Mama sa kanyang ina. Kaya agad kaming tumira doon. First time naming tumira sa bahay na yon dahil lately na lamang nabili ni Lola Agripina ang bahay at ginawa niya yung retirement home. Maganda at maliwalas naman ang bahay. Kaso'y may iba akong nararamdaman sa bahay na yon na hindi ko maipaliwanag. Parang mabigat sa pakiramdam. Lalo na noong kakapasok lang namin sa loob. Nagtaka din kami kasi medyo amoy na nasusunog na supre ang bahay. Pero agad namang nawala ang amoy sunog nang magsimulang mag-spray ng pabango noon si Papa. Agad namang pinablesengaan ang bahay pero hindi pa rin nawala yung eeriness sa paligid at yung feeling na parang may ibang nakatira sa bahay bukod sa amin pero hindi namin nakikita. Sa kabilang banda, pansamantalang nanirahan sa bahay ang tatlong babaeng pinsan ko. Sina Karina, Jesmy at Felisa sa bahay namin dahil na rin sa pakiusap ng kanilang magulang na si Tita Rowena na noon ay mag-iibang bansa para sa isang business meeting. At matagal itong mawawala. Siyempre sabik na sabik ako noon kasi doon sila matutulog sa kwarto ko. At saka gusto ko rin magkaroon ng kasamang babae kasi puro lalaki ang kapatid ko at ako lang ang nag-iisang babae. Walang makarelate sa akin sa bahay bukod kay Mama kaya yung pansamantalang panunuluyan ng tatlong pinsan kong babae ay magiging maayos para sa akin. At least may makakaunawa na sa akin. Anyway, isang school lang pala ang pinapasukan naming apat. Kaya isa pa rin sa dahilan ni Tita Rowena para pansamantalang manuluyan ang mga anak niya sa amin habang wala siya. Samantala isang araw, nasa labas pa ako ng bahay namin kasama ng mga pinsan ko at apat lang po kaming nag-uusap tungkol sa group project namin. Maya-maya biglang nag-aya yung pinsang kong si Karina na pumunta daw muna doon sa may kusina. Kasi daw gusto daw niyang mag-food trip. Kasama kaming magpipinsan. E di kami naman no choice at nakisalo na rin. Yung pinsang kong yun ay matatakutin at madaling magulat. Maya-maya habang nagfo-food trip kami ay bigla akong inutusan ng pinsang kong si Jessamine na kunin ko daw yung cellphone niya doon sa may kwarto. Yung kwarto namin is katapat lang ng kusina kaya madali lang puntahan at ang lapit. At bago ko kuhanin yung cellphone niya ay tinanong niya ako ng nasaan yung speaker, nandyan ba? Tiningnan ko sa kwarto hanggang sa nakita ko doon sa may higaan. Natatakloban lang ng unan
E di napasabi ako ng oo, nandito. Buksan mo nga. Patugtog tayo para mas may thrill sa pagpo-food trip natin. Suggestion pa ni Jessamy sa akin. Nang binuksan ko na yung speaker at nakonect na niya ang cellphone niya sa speaker, ay biglang nagtanong yung pinsan ko na anong kanta ang gusto ninyo. Kahit ano basta maganda at babagay sa food trip natin. Sabi naman ni Felisa. Siyempre sinunod ko siya at nagbukas ako ng Spotify and thank God naka-premium ako noon kaya walang ads. Yung unang song na pinatugtog ko ay ang Only Reminds Me of You ng MYMP. So ayun naman, wala namang nangyari, all goods. Walang sumabay hanggang sa dumating yung pangalawang kanta. At yung pangalawang kanta ay Got to Believe in Magic ni David Pomeranz. Okay pa naman hanggang sa unang part hanggang sa dumating dito sa part na ito. You got to believe in magic. Something stronger than the moon above. Cause it's magic when two people fall in love. Sa bandang part na yan ay may sumabay na babae. At para bang sinasabayan niya yung kanta. Nung una hindi namin pinansin kasi ang akala namin ay sa kanta na talaga. Hanggang sa dumating na doon sa part na lumakas na nang lumakas yung boses niya. Parang mas malakas pa doon sa tugtog. Ako ang unang nakarinig at sinabi ko sa mga pinsan ko at sabay-sabay kaming tumahimik para marinig namin kung sumasabay talaga. Sumasabay talaga siya as in yung boses niya ay parang babaeng nahingi ng tulong at para bang may galit. Like parang ayaw niya kaming magpatugtog ng malakas. Ayun na nga, nagsipagtayuan ang mga balahibo namin hanggang sa natapos ang kanta. Pumasok kami sa kwarto ng sama-sama. Tinignan namin kung may babae talaga or kung may nagtatago lang. Wala namang kaming nakitang babae doon pati na rin sa may bintana namin. Kaya ang ginawa namin ay nagdasal na lamang kami at sinabi ito sa mga mas nakakatanda sa amin. As usual, hindi masyadong sineryoso ni mama at ng mga kapatid kong lalaki ang naranasan naming magpipinsan. Kaya hinayaan na lang muna namin. Nagpretend na lamang kami na hindi yon nangyari dahil ayaw din naman naming takutin ang mga sarili po namin. Ang akala ko, Papa Dudut, ay doon na magtatapos ang kababalaghan sa bahay. Pero nagkamali ako. Hindi ko alam na may mas lalala pa pala sa na-experience namin ng mga pinsan ko. Isang gabi galing ako sa school at nagpa-practice kami ng sayaw. Umuwi ako sa bahay ng 1:00 ng hapon noon para magpahinga kasi iba talaga ang pagod ko that time. Wala ring 3 pinsan ko dahil nasa lakwatsahan sila ng mga panahong yon. So noong bago ako matulog ay sinarado ko lahat ng bintana at pintuan sa kwarto ko tapos ay binaba ko ang kurtina at pinatay ko ang ilaw. Hindi kasi ako sanay matulog nang nakasindi ang ilaw or kahit may kaunting liwanag ay hindi talaga ako makakatulog. So ito na nga, binuksan ko yung electric fan tapos ay nakatulog na nga ako. Nanaginip ako na nagising daw ako at nakadilat ang mga mata ko. Pero hindi ako makagalaw. Narinig ko yung huni ng electric fan at naramdaman ko yung hangin mula sa electric fan. Tapos ay biglang bumukas yung TV sa kwarto ko. Hindi ko alam kung sino ang nagbukas. Tapos ay bigla akong may naaninag na papalapit sa akin. Babae, mahabang buhok at tanging mata lang niya ang nakikita ko habang papalapit siya sa akin ay hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero parang ayaw lumabas ng boses ko. Hanggang sa palapit ng babae sa mukha ko, as in naririnig ko yung huni ng paghinga niya ng malakas. Parang konti na lamang ay didikit na siya sa mukha ko. Doon ko rin na-realize na duguan pala siya. Sa sobrang takot ko noon ay gusto kong pumikit that time at sinasabi ko sa utak ko na panaginip lamang ito. Panaginip lang ito. Na hindi totoo itong nakikita ko. Makalipas nga ang ilang segundo ay pinilit kong igalaw ang paa ko at naigalaw ko nga siya. Nagising ako sa wakas pero bigla akong natakot. Nung nakita kong nakabukas yung TV. Isa lang ang ibig sabihin noon. Totoong nangyari ang panaginip ko. Papadudot pawis na pawis ako noon at sa puntong yon ay kumbinsido na akong may multo sa kwarto ko. Sa bahay namin in general. Binuksan ko ang ilaw at mga bintana, pinatay ko ang TV at lumabas na ako at doon muna ako tumambay sa sala namin hanggang sa hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Tapos ay muli akong nanaginip. Nasa kalsada daw ako.
naglalakad. Nabigla ako kasi may babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Agad kong namukaan ito dahil ito yung babaeng multo na nakita ko sa sleep paralysis ko. Bigla akong kinilabutan nang bigla na lamang may sasakyang humarurot at sumagasa sa babae. Patay na ito on the spot at nakakarimarim ang kanyang duguang itsura dahil lumabas pa ang mga laman loob niya. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nagising na ulit ako pero alas 7 na ng umaga at maliwanag na sa buong bahay. Gising na rin sina mama, mga kapatid ko pati na rin ang 3 kong babaeng pinsan. Siya nga pala, Papa Dudut, bata pa lamang ako. Sabi ng mama ko napakaganda daw ng boses ko. Nung una hindi ko alam kung bola lamang yon o totoo pero simula nung kumanta ako sa school, one time ay palagi na akong sinasali sa iba't ibang singing contest sa bayan namin. Hangang-hanga sila sa boses ko. Dahil nga sa sumasali na ako sa mga contest dati, tinanggap nila ako noong sumali na ako sa school choir. Samantala bukod sa school ay nagpa-practice din kami sa bahay ko since yon ang pinakamalapit sa school namin. Sa labas lamang kami nagpa-practice noon at tuwing hapon lamang kaming nagpa-practice. Isang araw ay meron kaming pagtatanghal at ako ang nakuhang soloist. So nasa bandang gitna talaga ako. Kakanta na sana ako noon, Papa Dudut, nang biglang pumutok yung isang bumbilya sa bahay namin. Siyempre lahat kami napalingon sa bukas na pinto. Then nakita ko sa gilid yung isang babae na duguan at tumatawa or should I say humahagikik. Ang lakas ng hagikik niya to the point na nahimatay ako sa sakit ng tenga. Pero noong nagising ako ay wala naman daw silang narinig noon. Pinalampas ko ulit yon. Pero isang gabi pagkatapos ng practice namin ay hinatid ko pa sa gate ang mga kasamahan ko sa choir. Para umuwi na. Nang wala na sila ay sinarado ko na ang gate. Pero noong napalingon ako sa pinto, nakawang ito at nandun yung babaeng duguan sa pintuan. Niyaya akong lumapit sa kanya at hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero lumapit ako. Parang may sariling utak yung katawan ko at dire-diretso ako doon sa babae. Nakikita ko siyang tumatawa habang minamaniobra yung kamay niya para mapalapit ako sa kanya. Hanggang sa nagkadikit kami. At bigla siyang bumulong sa akin na kalimutan ko na daw na marunong akong kumanta. Kung ayaw kong mapahama kung sino man sa pamilya ko. Siyempre Papa Dudut, natakot na ako and after noon ay nagsisigaw ako at agad namang lumapit sa akin si mama at ang pinsan kong si Felisa. Kinuwento ko sa kanilang nangyari sa akin. Naniwala naman si Felisa since may karanasan na rin siya sa bahay namin pero si mama ay parang hindi pa siya naniniwala sa akin. Kaya nung pinakiusapan ko siya na lumipat na kami sa bahay, syempre tumutol siya at sinabing magpahinga lang daw ako. Baka pagod lang daw ako kaya kung ano-ano raw ang nakikita ko. Napailing na lamang noon si Felisa habang ako ay devastated kasi takot na ako. Dumating ang choir performance namin and guess what? Napahiya lang naman ako dahil sa pumangit noon ang boses ko. Hindi ko na-reach yung tamang note for the song at hindi ko alam kung ano ang nangyari pero bigla ko nakita yung babaeng duguan sa gilid ng stage na nakangisi sa akin at nagsalita siya. Sabi niya sa akin ay matuto daw akong tumapad sa usapan. Pagka-uwi ko sa bahay ay umiyak ako at nagalit pa ako kay mama dahil ayaw niyang maniwala sa akin. Alam mo kung ano ang sabi niya? Hindi raw kasi ako nagdarasal kaya daw nilalapitan ako ng masasamang espiritu. Sumigunda na nga yung mga pinsan ko supporting my claim na may multo sa bahay pero hindi pa rin naniwala si mama. Dahil doon ay na-depress ako. Palagi kasi akong kulang sa tulog dahil nga palagi akong binabangungot. Nangalumata ako at namaya tapos halos bumagsak na nga ang mga grades ko sa school. Siyempre nagalit si mama sa akin pero nahirapan na akong mag-explain. Kaya hindi ko na lang pinansin ang bawat sermon at paninigaw niya sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ako nanghina at parang bumigat ang pakiramdam ko. Dumalas ang pag-absent ko sa school dahil hindi kaya ng katawan ko na tumayo tapos ay nilalagnat na rin po ako. Inaalagaan naman ako ni mama at ng mga pinsan ko. Palagi nila akong pinapainom ng gamot pero hindi yon naging sapat.
para gumaling ako. Samantala isang araw, yung pinsan kong 8 years old si Yani ay pansamantalang nanuluyan sa amin dahil luluwas ng probinsya ang kanyang mga magulang at magiging malaking abala lang si Yani kung isasama pa nila ito. May third eye itong si Yani pero hindi siya nagkukwento ng mga nakikita niyang multo. Yun kasi ang mahigpit na bilin sa kanya ng mga magulang niya. Yun nga lang meron siyang sketchpad at doon niya dinodrawing ang lahat ng mga nakikita niya. Sa kabilang banda simula nang dumating si Yani ay napansin ko na palagi siyang nakatingin sa akin at sa puntong yun ay kinilabutan na ako at tinanong ko ang aking pinsan, "Yani, may problema ba? May nakikita ka ba?" Usisa ko sa kanya. Umiling lamang ang pinsan ko pero hindi ibig sabihin noon ay wala siyang nakikita. Ayaw lang niyang sabihin sa akin ang nakikita niya. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatakot," sabi ko pa sa kanya. Muling tumingin si Yani sa itaas ng ulo ko na para bang may nakikita siya. "Ate Celeste, palagi bang sumasakit ang ulo at balikat mo?" Tanong niya sa akin. "Oo, bakit?" Sagot ko sa kanya. Nakita ko kay Yani ang pag-aalinlangan niyang sumagot sa tanong ko habang ako naman ay napahipo ako sa balikat ko kasi parang may nararamdaman akong malamig na bagay na sumampa sa balikat ko. Samantala imbis na sagutin ang tanong ko ay umalis na lamang siya tapos ay nakita ko siyang nagdrawing habang ako ay bumalik na sa kwarto ko kasi sumama muli ang pakiramdam ko. Mamayang kaunti lumapit sa akin si Jessamine para iabot ang pagkain ko. "Alam mo Celeste, ang weird niya ni siguro nakikita niya yung multo dito sa bahay." Aniya. "Malamang nakikita niya yung babaeng duguan pero ayaw niyang sabihin kasi baka matakot tayo." Sabi ko. "Talaga bang nakakatakot yung multo dito sa bahay ninyo?" Ang sabi ng pinsan ko. Since ako pa lang ang nakakakita ng multo sa bahay namin ay napatango lamang ako. Mamayang kaunti narinig ko na si mama na tinawag si Yani para kumain na at masayang lumapit ang bata. Pagkatapos ko naman kumain ay umalis na si Jessamine dala-dala ang pinagkainan ko. Nagpahinga ako saglit. Mamayang kaunti naisipan ko magbasa ng pocketbook at napaupo ako sa kama. Sumakit ang balikat ko noon kasi pakiramdam ko ay may pasan-pasan ako. Sumakit din noon ang ulo ko. Pero noong mapatingin ako sa pinto ay nagulat ako nang makita ko si Yani na nakasalampak sa pintuan. Dala-dala ang kanyang sketchpad at nagdodrawing pa ito na para bang dinodrawing niya ako. "Dinodrawing mo ba ako?" Tanong ko sa pinsan ko. Tumango lamang si Yani bilang sagot. Mamayang kaunti natapos ito at ipinakita niya sa akin ang kanyang drawing. Una kong napansin ang nakasulat na Ate Celeste sa itaas ng sketchpad. Pero nang suriin ko na yung mismong drawing ay nagulat ako at kinilabutan ako sa drawing niya kasi ay may parang nakapasan sa likod ko na babaeng habang kagat-kagat ang ulo ko. "Ano ito, Yani?" Tanong ko sa kanya habang naghahanap ng paliwanag. "Yan po yung nakita ko sa inyo. Yung babae po na duguan ang muka at katawan. Pumapasan sa iyo, Ate Celeste. Tapos lumalaki ang bibig po niya tapos sinusubo niya ang ulo niyo. Natatakot nga po ako buti na lamang at hindi niya ako nilapitan kasi meron po akong St. Benedict medal na bigay sa akin ni Mama." Aniya. Papadudot sa sinabing yon ni Yani ay agad kong tinawag si Mama at pagdating niya ipinakita ko ang drawing ni Yani. Alam ni Mama na may third eye ang pinsan ko, etong si Yani ikinuwento lahat ng nakikita niya. Sabi pa niya kay Mama kung hindi raw kami aalis sa bahay ay kukunin daw ako ng madugong babae. Papadudot doon pa lang nakumbinse si Mama. Agad niyang pinabindisyonan ng bahay pero nung sinabi ni Yani na naroon pa rin ang madugong babae ay nagpa siya na itong lilipat na kami ng bahay. Pero bago ang nakatakdang paglipat, dinala ako sa albularyo para matukoy kung anong klaseng elemento ang gumagambala sa akin. Doon nga namin nalaman na isa itong maligno na kumakain daw ng enerhiya ng taong biktima niya. Delikado raw ang nilalang na ito dahil pwede raw akong mamatay kapag hinayaan kong guluhin ako ng malignong yon. Tinanong ko naman kung bakit ganon ang itsura ng maligno, madugo. Ang sabi ng albularyo, nagbabago ang itsura ng maligno
at pwede itong mag-anyo sa kahit na anong kagustuhan niya. Nagkataon na ang dati niyang biktima ay isa raw choir member ay namatay matapos masagasaan ito sa daan sa tapat ng bahay namin. Dati raw itong umuupa sa bahay bago pa mabili ni Lola Agripina ang property. At bago kami umalis ay nag-abot ang albularyo ng isang medalyong maliit na may kwintas at nagbili nito na palagi ko itong isusuot para hindi raw ako malapitan ng maligno. Nang suriin ko ang medalyon, katulad ito ng medalyon na suot ni Yani. At yun na nga, Papa Dudut, hindi nagtagal ay lumipat na nga kami ng bahay. Dito kami napadpad sa General Avenue sa Sangang Daan Project 8 QC. Tahimik naman at walang nagmumulto sa bagong bahay na inuupahan namin. At dito na kami tumira magpahanggang sa ngayon. Papa Dudut, ang mundo natin talaga ay puno ng misteryo. Minsan ay inakala nating sa pelikula lamang nangyayari ay pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. Totoong may horror, totoong may maligno, totoong may multo, pero maniniwala ko na lahat ng ito ay matatalo ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Hanggang dito na lamang, maraming salamat at magandang araw. Lubos na gumagalang, Celeste. Maraming salamat, Celeste, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Isa lamang ang napansin ko na gusto kong bigyan ng pansin sa mga magulang. Kapag may sinasabi sa inyo ang anak ninyo ay huwag niyo pong ipakita agad na hindi po kayo naniniwala. Matuto tayong makinig sa mga sumbong at sinasabi ng mga anak natin. Dahil baka nagsusumbong na pala sila o sinasabi nila na nasa panganib na ang buhay nila at kailangan nila ng tulong natin. Huwag nating ipakita na hindi po tayo naniniwala. Bagkus ay unawain at ipakita natin sa kanila na concerned tayo sa kanila at safe sila kapag kasama nila tayo. Dahil walang ibang magtatanggol sa mga anak natin kundi tayo lamang na mga magulang nila. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.